Yun, automatic walk. Nag-scan tayo ng expander, no? Ano year model ng expander na to, sir? Ano po yan, sir? 2023 po. 2023. Mitsubishi expander. Ay. Ang problema ni sir, namamatayan daw siya sa takbo. Laging namamatay, no? Opo, sir. Papunta ka rito, 3 beses namatay. Balik kahapon po, paghatid ko kay boss ko po, 3 beses. Tapos pag uwi ko, 3 beses din. Okay. Pero ngayong araw na to, sir, 3 beses mula sa bahay papunta rito. Namatayan din. Opo. Okay, ganito nangyari. Tuloy. Yun, ito naman pala siya. Ayan, dito. Nabasa natin yung expander. Ayan. So, kinabahan ako dun Ito, pala yung reading niya. Sa ibang system siya, baka nakapasok ako sa Europe. Europe yata. Expander cruise, yan. MPI GDI, wala namang fault code. Walang fault code, wala. Okay lahat. Wala. Dito sa electric power steering, dito may fault code. Isa. Tignan natin kung ano to. Trouble code. IG, ignition signal lang to, failure. May fault code siya. So ito, IG, ignition signal, failure. Sige, sir, picturean mo. Baka naman kasi, lobat na tong battery na to. Bago po yan, sir eh. Binilan ko kasi nung sinabi nung Pinalitan baka mo? daw lobat. Sige. Pinalitan ko lang. Tignan natin saan siya nakapasok. Mali. Saan siya pumasok? Yes. Stop. Dito. Dito siya nakapasok. Yun, no? Dito siya pumasok. Wala siya sa Japan. Wala dito. Wala dyan. Wala dito. Dito siya pumasok. Ito, tingnan natin. Expander, wala na rito. Yun lang. Doon lang siya. Okay, back natin. Balik tayo dito, live data tayo. Live data tayo. Trouble codes. Trouble. Ayun na. Lumabas na nga ang fault code. Engine ECU. Hindi pala tayo nag-click, no, sir? Teka, hindi tayo nag-click, di ba? Teka. Hindi ako nag-click ng fault code. Balikan natin. Dito siya pumasok. Hindi tayo nag-click ng sa engine o ano man. Dumiretso lang tayo, no? Nag-okay tayo kasi kita natin walang reading, no? Walang reading. Yeah, walang reading, naka-okay siya. Tingnan natin yan. Pasukin natin kahit walang reading isa-isa. Tingnan natin kasi diyan tayo malilito. Ayan, kamukha niyan ito, may reading. May reading yan. Isa. Ayan, yung fault na yan. So, ignition failure, no? Yung na-picturean mo. Ito, walang mga reading, okay. Pero pasukin natin, hindi pala naipasok kanina. Nagdiretso na tayo na walang reading, hinayaan lang natin. Ito, no? Engine, pinakamalalim. So, ito kasi matagal kasi kamukha niyan, wala kang makitang sintomas kung anong sira. Yan, malala. Yung papasukin na natin siya ngayon. Okay natin yan. Pagka okay, kahit wala siyang fault, diretso tayo. Yan, no? Kasi may mga, may mga data. May information, issue information, trouble codes, data list, active test, special function, trouble codes tayo. Yan, wala pa rin. Babasahin pa rin natin na read DTC. Yun ang lumabas. Immobilizer CAN communication. Error, malalim yan. Naka-flower. Engine ECU, microcomputer. Yan, ganun din ang sira. May tama talaga.
may tama ang ECU. Hinanap ulit natin sa ibang ano naman, sa ibang detalye naman tayo naghanap. Yun, dito nakapasok na tayo sa transmission, automatic. Yan o, meron na tayong automatic transmission. ALC, yun na. Wala naman siyang fault code, okay siya. Lumabas talaga ang fault code dun sa engine dalawa. Tingnan natin kung ano yun. Mahirap pala to, kailangan talaga hanapin. Ayun, walang pagbabago. Dalawa pareho, ganun. Engine ECU. Wala naman sigurong ano to. Ito, kompleto na reading ko rito. Ang pagkakalam ko ito na yon, kasi andito na yung transmission na. Dito tayo nakapasok sa ano, no? Quick test after 2006. Ayan na. 2020 after 2006 napasok natin. Ayan. After 2006, tapos others tayo pumunta. Tapos dun sa baba, ayun, may dagdag pa pala siya dito. Dito tayo sa 2020, pinakalas. Ayan. Sa isang reading, ito rin ang reading niya sa sa Europe. Yun din ang binasa niya. Dito hindi nagbago. Ayan, nakapasok na. Tsaka may reading na talaga siya rito. Dalawa. Tapos ang isa nito sa power steering. Pangatlo. Ayan, sa transmission, yun nakita ko na. Ayan, automatic kasi siya, kaya kailangan hanapin natin to. Okay, ECU, failure. Ano nangyari? Microprocessor. Start natin. Pagka ganito mga sira, sa mga Hyundai Tucson, tirik talaga to. Swerteng mapaandar, swerteng hindi. Pero kadalasan, hindi na talaga napapaandar. Ito, sinuwerte pa to, napaandar-andar pa. Sa encounter ko naman sa Toyota, sa mga Veloz, laging ganito ang sira. Nagbiblink lahat yan dyan. Wala na ang aircon. Naandar, walang RPM. Kahit anong apak mo, hindi nag-RPM. Wala na rin, puro na lahat yan. Palit talaga ECU. Sa bagay, ang ECU sa kasa, sa update ko, mga nasa 24,000 yung bili nila. Sa dito, sa expander, ngayon ko lang to na experience na ganitong sira, na talagang namamatay-matay. Pero sa ibang model, mga Hyundai, Kia, Toyota Veloz, yan marami. Tapos Avanza na pa yung bago. Yan na. 2023 din, sa 2023 din siya tumatama. Sa mga Veloz, Avanza bago, 2023 tumatama. Ito naman, Expander 2023 din, tumatama din siya. Ayan na. Engine ECU, microcomputer, saka immobilizer. Dito tayo. Baka naman may linya lang dito na nawalan. Kasi ang mga Mirage, may linya yan dito sa mga relay. Kaya tingnan natin to isa-isa. Ano yung ganun to? Palyado. Palya yan. Bakit ito lang? Ito yata. Ito lang yung cover. Live data tayo. Live data natin, meron namang mga reading halos. Tingnan natin yung relay. Yan. Okay lahat. Balik natin dito. Lahat ng relay. Oo, hindi. Doon sa dati, wala pa gaano. Pero dito ngayon, wala na. Sobrang tambak. Oo, sobrang tambak na sa gawa rito.
Oo. Okay, sige. Yun. Cleaner natin yung fault code. Nawala naman. Tingnan natin ulit kung lumabas. Red fault code. No code na siya. No fault code. Okay. Start natin. Patakbuhin natin ulit to. Tingnan natin kung magkaroon ng problema. Tingnan natin kung ilang beses siyang mamatayan. Yan. Okay. Patakbuhin ko muna, sir. Ang mileage natin 91,865. Maya na lang. Titext ako sa'yo. Test drive muna namin. Ano yung nakaingay? Yung seatbelt nyo po. Sa akin. Okay. Test drive namin kung ilang kilometer siya bago mamamatay. Galing sa shop, palabas. Kasi kani sir, 3 beses lang daw sa kanila namamatay-matay na. Nung paglabas, kanina papunta ka sa shop, no? 3 beses. Opo, sir. Galing ka ng 13. Okay. Tingnan natin Hindi pa ako nag-aircon nun. Hindi ka nag-aircon? Oo, wala pang ito yun. Walang camera? Opo. Walang camera, pero kinabit ko ng camera. Tapos nagpa-aircon ako. Nung tumakbo ka rin doon sa ibang pinuntahan mo, ganun din siya pag namatay. Wala kang camera, walang aircon. Meron po. Meron lahat yun. Kahit kahapon, meron lahat yan. Ayun, tama. Naka-aircon, naka-camera, lahat meron. Tapos, bigla na siyang namatay. Tingnan natin kung saan siya namamatay. Sa minor ba o sa takbong mabilis? Yan titingnan. Minsan sa hinto eh. Sa hinto? Oo, minsan naman sa takbo. Parehas na lahat na na shutdown. Kasi nung nagpapunta ako ng sa kahapon, papaganon, namatay dyan sa may open canal eh. Namatay din sa Mayor's Drive, habang nananakbong mabilis. Mayor's Drive tayo ngayon. Ganda pala ng Yun, eto na. Nag-shutdown bigla. So dito lang kami sa Pasong Kawayan 2. Ayan na, tumigas. Hindi po kami umabot sa boundary. Tumigas yung manibila. Tumigas Tapos ito ang lumabas. Electrical System Service Required. Araray. Ano ba yung Araray? Naka-ikis? Okay, sige. Di ba? Malik lang din siya Nung inon mo Wala kong inon yan. Bumalik lang siya. Nako, patay ka dyan. Bumalik lang po siyang puso. Sige nga, start Kailangan mo. mo niyang i-pit para mag-start ulit. Tapos patayin ulit yan. Tapos yan. Biglang uminit, Andaram siya ulit. Araray ka. Malalim talaga yan. Balik na tayo. Tayo mag-aircon siya. Ikaw, sige. Balik na tayo, balik. May guma dito. Ha? May guma yung So, namatayan na kami hanggang galing sa Tapia, papuntang Pasong Kawayan 2 lang. Namatay ang makina. Hindi nakalayo. Okay. System required. So, tingin ko may problema talaga sa computer box to. Kasi nakusa lang din siya nabuhay. Kusa lang siya nabuhay. Kusa nabuhay. Wala namang pinindot. Oo. Niyaangin lang. Wala siya namatay. Tsaka Ganon. Diba sabi ko sa'yo po, yung ganon po na bigla akong nag-drive, tapos bigla na lang po siyang namamatay. Tsaka sa scan, nag-clear ako ng fault code. Ngayon, babasahin ko ulit yon kung ganun pa rin lumabas. Pag ganun pa rin lumabas, ayun. Sisilipin ko na lang ilalim sa electrical, yung connection ng ECU. Tapos BCM. Pag nakita ko at buo, tingnan namin ang computer box. Okay. Dito kami sa Pasong Kawayan 1-2 Pagitan, Santo, South Square. South Square. Dito na kami. Dire-diretso kami Tapia. So namatayan na kami isang beses, kaya bumalik na kami sa shop. Silipin na lang namin ulit to. Yun, automatic works. Namatayan ulit kami dito sa may Tapia na. Pero hindi pa kami umabot sa yung tulay nila sa Lancaster. Namatay ulit, tapos pusa na siyang nagbukas ulit. Yun, naging problema niya. Buksan natin dito mamaya
computer box. Malapit na sa shop. Yung paglagpas, Tapia na. Barangay lang Tapia. Ito. Tapos sa shop na. So namatayan siya kusa. Hindi na kami naka-aircon. So 2 beses na. So hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Basta bigla na lang. Kung fuel pump, kaya namin pinatest drive. Para, ayun, namatay ulit. Namatay ulit. Ayun, hindi na umabot. Sunod-sunod na. Hindi umabot. So ito, pagka ganito, overheating issue to ng ano, ng ECU. Overheating issue ng IC o di kaya may lost connection ng IC. So tingnan namin to, bubuksan ko to. Hindi umabot. Ha, sa bungat lang, ayun, yung ano. Hindi nakapasok. Hindi nakapasok. Andar na mga agad. One click. Okay. Pwede kasing ano, pwede rin kasing baka fuel pump kaya pinapatakbo natin. Okay. Pwede rin crankshaft, sensor yan. I-scan ulit natin kung anong fault code. Oh, sige, pasok mo. Wala naman lalabas para dyan. Alright. I-scan ulit natin. Tingnan natin kung anong fault code ulit. I-scan mo. Yan yung pasukan mo. Anong nangyayari kasi dyan? Dahil bumalik siya sa ayos na takbo, yung engine nag-o-okay. Walang fault code. Pagka-clinic mo, may laman sa loob. Kaya malilito ka talaga kung yan, click mo, trick, MPI, DDI. May fault code yan, kahit okay, kahit wala siyang problema. No fault siya, no? Kasi napa-under na nung agad eh. Sige. Gawin natin, tingnan natin ilalim. Off mo na. Si Patrick. Yun na, hinimay na lahat sa ilalim. Doon sa loob, tinignan. Ay, wag mo na bunutin, Drake. Ito na, buo. Itong buo. Tanggalin mo. Yan. Inipit lang yan eh. Ito clip niya. Inipit lang yan. Hindi, isa. Ito. Tingnan mo. So, tanggal, pati ilalim. Tanggalin natin yan. Sisilipin lahat. Bastik. Ito na. Yun oh, yung mga wirings lahat oh. Yan ang expander. Diyan ang wirings lahat. Ang dami oh. Yun oh. Kita natin lahat yan dyan. Yun, binuksan ko yung ECU ng expander. Ito, wala naman akong nakita. Pero, ang problema kasi na ito, sa fault code niya, itong mismong ganito ang bumibigay niyan. Mga ganyan. Hindi siya wirings. Yung wirings, nagsusunog lang yan. Hindi siya eh. Shutdown ng mismong sasakyan eh. Wala namang blinking o sensor. Sa kanya talaga, diretso mismo. Ngayon, sa alarm naman niya, pwede rin patakbuhin mamaya. Tanggalan ko ng alarm. Subukan ko. Alright, automatic works. May customer tayo, expander cross siguro to. Ang problema nito, kusang nagsa-shutdown galing sa takbo. Yan, tinignan natin yung computer box. Ito. Tsaka ang fault code niya, lost communication sa immobilizer. Tapos, ECU microprocessor. Yun. Expander. Tapos dito. Bakit hindi sinagot? Alarm ang tinanggal mo. Tinanggal. Paano tinanggal? Ang relay. Yun, ito no. Ito. Ang sakit niya. Ang sakit niya. Tali ba? Pinabunot ko lang yung relay. Tapos yung sakit ng relay. Relay. Asan na relay trick?
Ito, pinabunot ko muna to. Yung anti-tip. Pinabunot ko sa kanya. Kay Patrick. Titingnan ko yan, Yan, tinanggal ko muna ang anti-tip, yung no click no crank to pagka gumana. Yan, pinabunot ko. Ngayon, naka-off ang susi. Yan, naka-off ang susi. Push button, yan. On natin, tingnan natin sa dashboard. On, ACC pa, naka-ACC. On, pag on mo, wala nalabas. Yan ang lumalabas. Electrical, wala nalabas, Immobilizer system required, wala nalabas. Off natin, wala lumalabas. Ito bunot, saksak ko to ha. Natin kung anong nangyari dito, bakit ganun. Yan saksak. Yan. Tusok natin, saktong tusok yan. Nakatusok na. ACC on, ayun, nagbukas na Ayan nagbukas na. Mukhang may kinalaman siya sa sira. Itong parte na to. Yan nasama niya doon yung on and off ng susi. So usually kasi sa mga Montero nag-on ayaw lang mag-start, tapos nagbi-blink yung hazard. Magaganon pagka naka-anti-tip. Ito kasi hindi, mismo dito sa susian. Ayan Ayan, naka-andar. Walang required, tanggalin natin Kasi ito aftermarket lang to Ano lang to, tawag na ito aftermarket lang to mga to. Tanggalin natin. Mamatay din siguro yan. Nabunot nga ako, sir. Ito. Yung relay lang bunutin mo para ma-standby ang reading dito. Yan patay. Shutdown. Electrical required. Yan yung lumalabas. Kasi bago lang naman yung sasakyan Ayan off natin. ACC on. Wala. Blackout. Wala. Kailangan alisin to. Mas mainam siguro kasi hindi to kasama aftermarket na to Pinalagay ko na lang kasi. Oo, aftermarket to. Sige, tanggalin mo na lang yan. Pwede. Kaso, ang gusto kong mangyari kasi dito pa lang nagpakita na. Gusto ko tanggalin alarm naman. Yung alarm, yung nasa ilalim, ito ikakabit ko. Yung alarm ang tatanggalin natin. Okay, tingnan natin. Okay, aftermarket lang to. Opo. Tanggal natin. Nakakabit na uli yung ating relay. ACC natin. ACC on. Ayun, nag-on. Start natin. Start. Kung ano mangyari, baka ayaw na mandar. Mandar. Okay. Ang gusto ko rito, ito mabypass para makita natin. Baka kasi dito nang galing, nasira. Baka nang galing doon sa alarm. Kasi wala namang ibang kinabit Tapos bago pa naman ang unit, 91,000 pa lang. Yan, pwede mo test drive. Di kaya pwede mo paanda rin. Kahit dito siguro mamatayin Kasi baka may sira ang fuel pump. Kaya kailangan may isa-isa natin. Para ma-check na din. Oo. Ay, pwede kang tumakbo. Buka muna, balik ko muna to. Yan mga sir, so naka-andar na siya Pinapa-andar namin magmula pa kanina. Mga anong oras na pa ngayon? Mula nung tinanggal ko yung alarm, mga alas 12, 14 minutes na siya mga sir na umandar. Kasi sabi ng may-ari, namamatay din to kahit naka-standby na umandar. So naka-andar siya. Hazard ko lang para alam nila umandar. Umandar siya. Tinamin ko ilang oras bago mamatay. Yun, nakabalik na sila. Alas 2 umalis. Nakabalik to 47. Yun, galing naman. Yan yung namamatay-matay. Yun, ito na. Nakauwi na sila, sir. Umalis sila na alas 2. Nakabalik sila ng 2:49. Inikot lang nila yung Gentry, Mayor's Drive, Pasang Mawayan 2. Ayos. Kasi bago lang Hindi tayo pwedeng sabi na may sira sa mga electrical na malalim. Kasi bago lang yung sasakyan. So ito na. Hindi ko pa kinabit dyan sa ilalim yan Kasi
solve daw. Kusa na lang namamatay. Ang tinanggal natin is yung alarm lang ni sir. Ay. Ito. Module ang tinanggal natin. Ito. Ayan. Tumatakbo sila ng walang module. Ito kasi baka ito nagtitrip sa susi niya kasi may ano siya dito eh, may ano siya, may anti-tip. Ito, dito 'yon. Ay, sa alarm po yan. Ayun nga. Yung anti-tip sa cellphone po yun. Sa cellphone yun nakakonek. Ito May yung SIM card yun eh. ito yung alarm dito. Ayan yung alarm. Yan magkapares. Opo. Yan. So, yung anti-tip, binalik ko Cellphone kasi yung ginagamit, i-text ko yun, mamamatay yan. hindi umaandar. I-text mo daw. Baka hindi naman mamatay. Alin? I-text, wala na kasi wala nang nandito na yung module eh. Tapos, hindi na siya namamatayan. So, baka may text ka doon na nag-o-off. Hindi, wala. Wala naman. Kasi, inaano lang yun, ginagamit lang yun pag yung talagang inaano sa'yo yung sakyan. Oo. Wala naman, hindi ko ginagamit. Pinatesting lang sa akin yung sa bisis nung ano lang. Pero namatay na. Oo, patay. Kaya talaga niyang patayin. Okay. Kaandar na ganyan, papatayin na yan. Okay, so yun lang tinanggal natin. So hindi natin ipakabit yung module. Pwede balikan niyo yung nagkabit na ito. Baka may panibagong ganito. Baka nag-trip to. Hindi kaya yung battery nito. Yan ang sinasabi ko. Nito. Ito, may battery yata to eh. Bago rin ang battery dyan eh. Bago rin. Okay, wala na siyang problema. Solve na. Tanggalin na lang muna talaga yan. Tanggalin mo na. Right. Tapos yung ano, Yun. Okay. Balik na ni Patrick yung expander na namamatay-matay na hindi malaman kung saan nangyari. Patay pagpunta, pag test drive namin 3 beses namatay hanggang sa nawala na. Umukay na siya. Okay.